Isang layunin na ang naisin mo siyang maganap sa amin. Sa pagtawag mo, maraming beses na tumakbo. Ngunit ngayon ay susunod, ngayon ay tutugon. Sama-sama sa pagtuwid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Sa iyong mandato na humayo, salita mo ang sandatang baon ko. Di mapapano, dahil siguradong ikaw ang kaligtasan ko. Ngayon ay susunod, ngayon ay tutugon. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Hindi makikinig sa sinasabi ng mundo, tanging ang tinig mo ang magiging gabay ko. Hindi makikinig sa sinasabi ng mundo, tanging ang tinig mo ang magiging gabay ko. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, mga katawid, rather po. Patuloy po namin kayong inanyayahan para po dito sa crossover moment. Ito po isang spiritual journey na nagbabago, na magbabago ng pamamaraan natin sa how we experience God's word, and we call it crossover
365, a one-year Bible journey. Ito po yung pagninilay-nilay ng mga aklat sa Biblia mula po sa Genesis hanggang Revelation. Layunin po natin na matapos ang kabuuan ng Bible sa pamamagitan po ng crossover moments na ating pong gaganapin. Ito po yung magbibigay sa atin ng isang kalakasan sa ating pananampalataya. At ito po rin yung magiging moments natin to cross over from wilderness to plentiful, from sadness to joy, from slavery to freedom. Kung patuloy po natin tatangkilikin ang pakikinig sa salita ng Diyos, every time na magkaroon po tayo ng crossover moments na ginagawa from Monday to Saturday. Tayo po ay nasa week 4 na po ng buong 53 weeks ng 2026. 49 weeks to go, and ito po ay isang tema para po sa buong taon na crossover 365. At ito po ay pang 137 days streaming na ating programang crossover moments. Mula nang ito po ay pagsimula. So ito po ay patuloy na magiging blessing sa atin. Ngayon po kung meron po tayong mga kaibigan, kamag-anak na nais din po natin maging pagpapala ang mga sandaling ito, invite po natin sila to join us. Amen po. Manalangin po tayo. Heavenly Father, patuloy po yung aming pasasalamat sa iyo sa mga sandaling ito na kami po muli binigyan mo pagkakataon para po makapakinig ng iyong salita. Salamat po sa mga oras na kami po binibigyan mo ng lakas upang pong makapagnilay-nilay na iyong salita. At ang gabing ito ay maging pagpapala po sa lahat. Amin pong makita ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabutihan, ang iyong patnubay sa aming lahat. Pagpalain mo po ang lahat ng iyong mga anak sa gabing ito sa pangalan ni Jesus at sa pag-iisa naman ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. So sa gabi po itong ating crossover moment ay nasa Exodus chapter 18, 19, 20, and 21. Na po ninyo, napakaganda po ng mga revelation. So yung kapahayagan sa mga kasaysayan na ito ng God's plan for our salvation. Kung paano po gumalaw yung ating Diyos mula po noon at hanggang ngayon po makikita natin yung mga revelations nito sa salita ng Diyos sa Exodus 18 hanggang 21. So dito po, una po, kung titingnan po natin sa Exodus 18, dito po yung sandali na pag-aayos ng sistema ng pamamalakad sa mga Israelita. Dahil po sa 18, si Moses po ay nakita na parang one-man band. Siya po yung mag-isa na nagpapatakbo, nagmamanage ng kabuuan ng Israelites. Subalit, ginamit po ng ating Panginoon si Jethro para po bigyan ng advice si Moses na hindi niya kakayanin. It's a big task na hindi niya kakayanin kung siya lang mag-isa. Kaya nga po dito ay nagsimula po yung organization, magkaroon ng system sa pamamalakad ng mga Israelita po.
So si Moses po ay siya po yung nag-iisang judge, siya po yung nag-iisang nagpapatakbo mula umaga hanggang gabi. Siya po yung nakatutok sa mga pangyayari. So sinuggest po ni Jethro na magkaroon ng kaayusan. Ang sabi po sa Exodus 18:21, "But select capable men from all the people, men who fear God, trustworthy men who hate dishonest gain, and appoint them as officials over thousands, hundreds, fifties, and tens." Ito po yung sa Exodus 18:21 NIV version po. So, pinapakita po rito na pasimula po ng organization ng pamamalakad sa mga tao. So makikita rin po natin ito sa Numbers 11, chapter 11 verse 17 NIV version. "I will take some of the power of the Spirit that is on you and put it on them, and will share the burden of the people with you so that you will not have to carry it alone." So sabi po ng Panginoon, si-share natin yung kung ano yung spirit na mayroon ka. Kung mayroon yung mga karunungan niya, yung commitment niya, bibigay, babahaginan ng ating Panginoon yung ibang tao. Meaning, yung ibang maseselect na mga makakatulong ni Moses sa pagpapatakbo ng pamamahala sa Israel. Bakit po kinakailangan ito? Maging sa kapanahonan po natin, kaya nga po meron tayong government, di po ba? From president, no, mga congressman, senate, to barangay, yung mga maging sa mga kumpanya, meron po mga officials from top to bottom na meron po kanya-kanyang responsibility. Yun po yung yun po yung objective. Kasi nga po, hindi pwedeng iisa lang nagpapatakbo. Maging sa ating pong panambahan, sa ating mga Christians, may pastors, no? May elders, at mayroong board members. Bakit po kailangan? Dito po, makikita po natin ang karunungan ng Diyos na ibinigay po kay Jethro para ibahagi kay Moses. para ano po? Una, to avoid burnout. Kung meron po sa pinakaranas yung burnout na dahil nga po sa dami ng trabaho, hindi na alam po din sisimulan at hindi na po alam kung paano ang gagawin. Yung po yung pinagsisimulan ng burnout. At yung pangalawa po, kinakailangan yung bigyan natin ng value yung mga tao na mayroong karunungan o mayroong kaalaman bilang bahagi ng council. At sila po yung magiging part sa mga decision making. Tapos sinabi rin po dito na ano po yung qualification, yung character ng isang leader, na isang makakasama sa mamamahala. Sabi po, should be merong God-fearing character, honest, and more important po ay meron siyang ability, aside from ability, yung pong pagiging honest niya and God-fearing. Dito po makita natin yung hierarchy ng management from president to bottom na kinakailangan po sa isang nasyon at sa isang organization. At sa pangalawa po doon sa verse sa chapter 19, so after po na magkaroon ng mga organization nito, patuloy po ang mga Israelita sa pag-travel hanggang sa makarating po sila sa Mount Horeb, kung saan doon na unang na-meet ni Moses ang ating Panginoon.
At sinabi rin ng Panginoon sa kanila noon nung sila po ay aalisin sa Egypt, pupunta sila sa lugar kung saan sila sasamba at magpupuri sa ating Panginoon. This is the Mount Sinai location. At dito rin sa chapter nito, dito rin po natin makita yung pag-i-introduce sa Mosaic Covenant, yung pag-i-establish ng formal relationship ng mga Israelites sa ating Panginoon, and God acts as their king, and Israel is God's treasure. So yan po yung chapter 19. At sa chapter 20 po ng Exodus, makita rin po natin dito, dito na po yung pagbigay ng ating Panginoon sa mga kay Moses at sa Israelites yung Ten Commandments. Yung napakagandang senaryo sa pagka napapanood po natin yung Ten Commandments na pelikula, kung paano binigay ng Panginoon ang kanyang batas para po sa mga Israelita. So dito po, makita po natin yung Ten Commandments ay 2 tablet po yung binigay ng ating Panginoon. At ang unang tablet po na binigay ng ating Panginoon para sa kanila ay tungkol ang batas tungkol sa relasyon ng tao at ng Diyos. No? Sabi po diyan, no other gods, no idols, no misuse of God's name, Sabbath rest, and at ang ikalawa pong tablet na nakasulat po doon ay yung tungkol po sa Diyos at sa tao. Honor your parents, no murder, no adultery, no stealing, no false witness, no coveting. Dito po sa mga batas na ito po yung sabi po sa pinaka-focus verse po natin sa chapter 20, verse 2. Exodus 20, verse 2, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. So yun po sinabi ng ating Panginoon, at sinabi rin po yan sa Matthew 22, 37 to 40, love the Lord your God with all your heart, love your neighbor as yourself. Directly sinabi po, it summarizes the 2 tablets ng ating Panginoon. Sa Galatians 3:24 po, ang sabi po ay, the law was our guardian until Christ came. So dito, patuloy po yung napakita na ating Panginoon, yung how we should prioritize God sa ating buhay. No, there's no other God. Ako lang. At sa mga sa batas po na bigay ng Panginoon na ito, we should live honestly. And then yung pamamahinga po, yung araw para sa Kanya ay dapat po natin ibigay para sa Panginoon. Maging sa panahon na ito, let us not forget to dedicate the day of worship sa ating Panginoon. Isang araw lang po ang binigay ng ating Panginoon. It's Sunday for us, no? To praise Him, to worship Him, and give thanks para po sa Kanya. At sa lahat po ng mga batas na ito na sinasabi sa atin ng Panginoon, sabi rin po sa ating lahat na kailangan
i-obey tayo, obedience po sa salita ng ating Panginoon sa mga pinag-uutos niya. Acts 6:3, NIV version po, brothers and sisters, choose hallelujah. Sorry po. So dito po sinasabi hallelujah. Praise God. So sa ating pong application, so yun po yung ating application, yung prioritize God, live honesty, tapos yung rest day, dapat po dedicate natin sa ating Panginoon. Tapos yung there's a grace-based obedience. We follow these rules not to be saved, but because we are already saved by grace. So yun po, yung lagi po natin sinasabi yun. We're no longer under the law, but we're all under the grace of our Lord Jesus Christ. So kapag tayo po mga kapatid ay patuloy po natin na dinidinig ang salita ng Diyos dito po sa ating crossover 365, patuloy po tayong sumubaybay sa ating pong pagninilay-nilay ng kanyang salita. Sa verse 21 naman po, dito po yung in addition po dun sa Ten Commandments, no? Meron po sinasabi rito na yung mga practical case laws na sinasabi. Mga batas na ginawa po para sa pang-araw-araw na buhay na nangyayari sa atin. Sabi po sa istorya nito, approximately 3 months after leaving Egypt at the foot of Mount Sinai. So yung historically, Israel has just been delivered from brutal slavery. These laws therefore protect against the same oppression of regulating rather than establishing servitude. The law were given to nomadic tribal society, providing a Bill of Rights to protect members of the community. Many laws show similarities to the Code of Hammurabi, but differ by placing a higher value on human life than on property. Ano sa 21 verse 1 to 11 po, dito po yung dinidescribe po yung rights of the servant. Sa 21 verse 12 to 17, it's about the violence and homicide. 22 to 25, dito po very familiar po tayo dito, yung sinabi po dito ng Panginoon, the eye for eye, tooth for tooth. It is a principle, was not a license for revenge. So sabi po natin, madalas sinasabi natin, it's an eye for an eye, and a tooth for a tooth, na kinakailangan mag-revenge kapag kami ginawa ang tao sa inyo, kung ano man yung ginawa sa iyo, gaganti ka ng ganoon. Madalas mas higit pa yung pagganti natin, no? At ito po ay hindi a license to revenge, no? To give the enemy the punishment of what they did. It is ensuring the punishment much but did not exceed the crime. Yun po, unawain natin yon. At dito rin po sa mga batas nito, nakaragdagang batas, a protection for the vulnerable sa 21, 20 to 21, 26 at 27. So, nakita po natin yung mga kung paano ang ating Panginoon ay nagpo-provide sa atin ng pamamaraan para tayo po ay makapamuhay ng may kapayapaan, para po tayo makapamuhay ng punong-puno ng pag-ibig sa Diyos, na magkarapat-dapat sa Diyos, mga provisions ng mga batas, no?
na saan ng ating Panginoon sa atin, mga kapatid, dapat po ay palagi po nating papakinggan ang salita ng Diyos dahil minsan nakakalimot po tayo sa mga instruction ng ating Panginoon sa ating lahat. So yung provisions niya from organizing the humanity para hindi magkaroon ng kaguluhan at yung patuloy na pag-i-instruct niya sa atin na huwag makakalimot na sumamba sa Kanya, pagbigay papuri at pagsamba sa Kanya, at ang pagbibigay niya ng mga kautusan, mga batas para sa katiwasayan ng ating pamumuhay. Huwag po natin kakalimutan yan, mga kapatid. Lagi po natin isipin, ang Panginoon ay gusto niya maging payapa tayong lahat, maging maayos ang ating buhay. Dahil alam niya na kung ano yung isipan natin. Kaya nga, lahat ng mga salita ng Diyos dito ay nagbibigay ng gabay at patnubay sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Sana po manamnam natin ang mensahe ng ating Panginoon sa Exodus 18 hanggang 21 na ito tungkol po sa pamamahala sa governance sa ating community, worship para sa Kanya, and obedience to the law and rules na binigay ng ating Panginoon. Pagpalain po ang lahat. Manalangin po tayo. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka, Panginoon, sa iyong kabutihan. Patuloy po kami nagpapasalamat sa iyong salita. Nawa po maunawaan naming higit ang iyong kabutihan sa amin, ng iyong kapangyarihan, na patuloy na kasama namin sa araw-araw na aming buhay. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. Gayun din po sa aking mga kapatid na nag-operate po ng Passover moments nito, Lord God, crossover moments nito, Lord God, ay pagpalain mo po siya, Lord God. At patuloy po ang mga kapatiran na mayroong karamdaman, kagalingan po sa mga nangailangan provision, Panginoon. Maraming salamat pong muli, pagpalain mo pang bawat isa sa pangalan ni Jesus at sa pakikisa ng banal mong Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po mga katawid. God bless you all.